Hilingin po natin ang bawat isa ay tumayo at tayo po ay mag-awitan sa Panginoon. Awitin po natin ang Leaning on the Everlasting Arms. Meron pong bisig ng ating Panginoon na walang hanggan ng kalakasan at dyan po tayo aasa. Narito po mga kapatid natin. Amen. Awitin natin. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amen. Meron tayong Diyos na buhay, kaya sa Kanya tayo lumapit. Awitin natin, tell it to Jesus. Amen. Amen. Wow. On the first sense now. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Yes, tell it to Jesus alone. Oh, tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. All the ladies now. Do the tears flow down? Amen. Just tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sins? Tell it to Jesus alone. All together. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. All the men. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Amen. Are you anxious? What shall be tomorrow? Just tell it to Jesus. Tell it to Jesus alone. All together now. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. On the last. Are you troubled at the thought of dying? Tell Amen. it to Tell it Jesus. to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ's kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Amen. Because of that,
we need to trust Him and we need to obey Him. Amen? Amen. Trust and obey. All together now. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still. Wow. And with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. On the last stanza. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, Wow, for what the a favor. joy He bestows, and for them who will trust and obey. On the last chorus. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Meron tayong malaking Diyos at siya lang dapat ang ating sundin at pagtiwalaan. Amen? Amen. How big is God? On the first stanza now, ready, sing. Though men may strive to go beyond the reach of space, to crawl beyond the distant shimmering stars, this world's a room so small within my Master's house. The open skies, but a portion of His yard. How big is God? How big is God? How big and wide His vast domain? To try and tell, these lips can only start. Wow! He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to live within my heart. A winter's chill, as winter's chill, may cause the tiny seed to fall, to lie asleep till wake by summer's rain. The heart grown cold will warm and throb with life anew. The Master's touch. Will bring the glow again. And on the chorus now. How
try and tell. These lips can only start. He's big enough to rule this mighty universe. Wow, amen. Yet small enough to live within our hearts. Let's sing once again the chorus. How big is God? How big is God? How big and wide is vast domain to try and tell. These lips can only start. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to live within my heart. Amen. Praise the Lord for that. Amen. Wow, how big our God is. Amen. Manaming Diyos, salamat po ng maraming-marami ang katotohanan na ikaw ay higit pa sa kayang lamanin ng aming isipan. Hindi namin kayang unawain kung gaano ka kadakila, gaano ka kamarangal, kaluwalhati. Hindi namin kayang ubusin ang iyong kagandahan para ikaw ay lalong makilala namin sa pamamagitan ng limitadong kaisipan. Ngunit salamat po, ikaw ay mapagbiyaya na ipahayag ang iyong sarili sa amin upang magkaroon kami ng kaligayahan dito sa lupa na hindi nakasalig sa mga bagay na naluluma, natatapos, nawawala. Salamat po sapagkat kami ay iyong binigyan ng inyong biyaya. Sa aming kapanahunan, naging kaiba ang aming buhay na hindi na po kagaya ng aming mga ninuno na nabuhay sa dilim. Salamat po sa liwanag na pinaglagyan mo sa amin at kami inilagay mo sa fellowship ng iyong anak upang ang aming pakikisama ay higit na mangibabaw ang pakikisama namin sa iyo at higit kaysa sa tao. At sa ganon, ikaw po'y malayang magpala, ikaw po'y malayang magpakahayag, kami akayin, turuan, tulungan. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang aming tagapag-ingat hanggang sa ngayon. Kaya naman ang aming pasalamat at pagpupuri ay tanging sa iyo lamang. Amin pong dinadalangin sa inyo ngayon ang amin pong bayan. Tulungan niyo po ang aming mga namumuno, ang mga nangangasiwa, ang mga alagad ng batas. Tulungan mo po sila, ang aming mga mamamayan. Patnubayan mo po, lalo na ang mga simbahan. Tulungan niyo po na ito'y lalong magsilakas sa aming buong bansa. Ganon din naman ang aming mga paaralan ay talagang maging kagamitan para ang mga susunod na henerasyon ay maturuan ng pagkilala sa iyo. At dalangin po namin na ikaw na po ang patuloy na magbibigay sa amin ng biyaya na mapagtagumpayan namin ang mga struggle sa buhay. Yamang kami po ay nasa katawang laman at wala pa po kami sa bagong katawan. Ay dala-dala po namin sa aming sarili ang kahinaan. Taglay namin ang araw-araw na kinakailangan naming ingatan ang aming puso, ang aming isip na hindi lumihis sa kanan o sa kaliwaman. Kaya salamat po sa gabing ito na binigay nyo kami ng pagkakataon na muling magkasama-sama at magtipon sa iyong harapan. I-bless you po ang bawat isa sa amin. Lalo mo kaming paunawaan ng paano ka namin lalo mamahalin. At ang iyong pagmamahal ay lalo naming maunawaan. Hinihiling namin na lalo kang magliwanag sa pamamagitan ng bawat isa. Inaalala namin ang mga kapatid namin hindi namin makasama. Ikaw na po mag-ingat sa kanilang tahanan, sa pagawaan man o sa paglalakbay man o nasa pangingibang bayan man, ikaw na po mag-ingat sa kanila. Maging mga nasa abroad naming mga missionaries, ang mga local missionaries, mga miyembro na nasa loob at labas ng bansa na nasa pangingibang bayan. Ikaw na po mag-ingat sa bawat isa. Hiling namin na ngayong gabi, ikaw po ay magpala sa amin at lalo mo kaming pasiglahin, lalo nyo kaming patatagin, lalo nyo po kaming biyayaan na ang hakbang ng aming mga paa ay laging para sa iyong kaluguran, kagaya ng iyong sinasalita. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. At lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa tayo ngayong gabi. 1 Chronicles chapter 12 and 23 hanggang 40. Salamat at Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ano sunod nun?
Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First and Second Kings. First and Second Kings, First and Second Chronicles. First Chronicles. Ba, nakadami na po tayo, ano? Salamat sa Panginoon. Okay po, narito po ang ating mga kapatid. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Tayo po ngayon ay magbabasa ng salita ng Diyos sa book of First Chronicles chapter 12 verse 23 to 40. Basahin natin ang salita at sabay-sabay po tayo sa verse 40. Verse 23. At ito ang bilang ng mga ulo nila na mga may sandata na handa sa pakikipagdigma na nagsiparoon kay David sa Hebron upang ibalik ang kaharian ni Saul sa kanya ayon sa salita ng Panginoon. Ang mga anak ni Huda na nagsisihawak ng mga kalasag at sibat ay 6,800 na may mga sandata sa pakikidigma. Sa mga anak ni Simeon na mga makapangyarihang lalaki na may tapang na handa sa pakikipagdigma, 7,100. Sa mga anak ni Levi ay 4,600. At si Joaida ang tagapamatnugot ng sambahayan ni Aaron at kasama niya ay 3,700. At si Sadok na isang binatang makapangyarihan na may tapang at sa sangbahayan ng kanyang magulang ay 20 at 20 pinunong kawal. At sa mga anak ni Benamin na mga kapatid ni Saul, 3,000, sapagkat ang kalakhang bahagi sa kanila ay nagsisipag-ingat ng kanilang pakikipagsundo sa sambahayan ni Saul. At sa mga anak ni Ephraim, 20,800 na mga makapangyarihang lalaking may tapang, mga bantog na lalaki sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. At sa kalahating lipi ng Manases ay 18,000 na mga nasaysay sa pamamagitan ng pangalan upang magsiparoon at gawing hari si David. At sa mga anak ni Isakar na mga lalaking maalam na kung mga panahon upang matalastas kung ano ang marapat gawin ng Israel. Ang mga pinuno sa kanila ay 200 at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang utos. Sa Zabulon, yaong mga makalalabas sa hukbo na nakahahanay sa pagbabaka na may sari-saring kasangkapang pangdigma ay 50,000 at makapag-aayos sa hanay sa pagbabaka at hindi nag-aalinlangan ang loob. At sa Neftali ay 1,000 pinunong kawal at may kasama silang mga may kalasag at sibat na 37,000. At sa mga Danita na nakahahanay sa pagbabaka ay 28,600. At sa Aser, yaong mga makalalabas sa hukbo na makahahanay sa pagbabaka, 40,000. At sa kabilang dako ng Hordan sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases na may sari-saring kasangkapang pangdigma sa pakikipagbaka, 120,000. Lahat ng mga ito na mga lalaking mandidigma na makahahanay sa pagbabaka ay nagsiparoong may sakdal na puso sa Hebron upang gawing hari si David sa buong Israel. At ang lahat na nangalabi sa Israel ay nagkaisang loob din naman upang gawing hari si David. At sila'y dumuong kasama ni David na 3 araw na kumain at uminom, sapagkat ipinaghanda sila ng kanilang mga kapatid. Sabay-sabay po tayong lahat. Bukod dito'y silang malapit sa kanya sa makatuwid bagay hanggang sa Isakar at sa Zabulon at sa Neptali ay nagsipagdala ng tinapay na nasa ibabaw ng mga asno at ng mga kamelyo at ng mga mula at ng mga baka, mga pagkaing harina at mga binilong igos at mga buwig ng pasas at alak at langis at mga baka at mga tupa na sagana sapagkat may kagalakan sa Israel. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita at lahat po tayo ay maaari nang makaupo.
took control and washed my sins away. Now the fellowship is sweet as I worship at His feet. Only by His grace I have found this holy place. Underneath His wings of love, trusting in my God above, grace for every need, grace that overflows and far exceeds, lavished on my soul at Calvary, only by His grace. Every valley I have known, such compassion I've been shown, giving strength that's not my own. It's only by His grace. Every burden that I bear, Jesus comes and meets me there. Only by His grace, I have found this holy place. Underneath His wings of love, trusting in my God above, grace for every need, grace that overflows and far exceeds, lavished on my soul at Calvary, only by His grace. Every heart I hope to reach, every truth I try to teach, every life I strive to serve, is by grace, grace I don't deserve. Only by His grace I have found this holy place. Underneath His wings of love, trusting in my God above, grace for every need, grace that overflows and far exceeds, lavished on my soul at Calvary, only by His grace, only by His grace, God's grace. Na tayo po'y tumanggap ng biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Wow. Dati, ang alam lang nating biyaya, yung tumatanggap tayo ng pagkain eh. Ano? Hindi natin alam yung biyaya ng kaligtasan. Hindi ganun kaliwanag sa atin ang biyaya. Pero salamat, lalo ng Panginoong pinapaliwanag sa atin. At nasasabi natin we only live by the grace of God. Okay, so salamat po sa Panginoon. Well, tayo po yung magbukas ng ating Bible sa Mark chapter 11. Mark chapter 11. Basahin po natin itong Mark chapter 11. Shall we all stand up please? At ating basahin muna hanggang 1 hanggang 3. Mark chapter 11, 1 to 3.
Basahin natin, 1 to 11. 1 to 11, basahin natin. Ha? Sundan nyo na lamang po. Salitan tayo. And when they came nigh to Jerusalem unto Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sendeth forth 2 of his disciples. And if any man say unto you, why do you this? Say ye that the Lord had need of him, and straightway he will send him hither. And certain of them that stood there said unto them, what do ye, loosing the colt? And they brought the colt to Jesus and cast their garments on him, and he sat upon him. Yung palaspas, ano? Yung palaspas. And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna! Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Lahat po tayo. And Jesus entered into Jerusalem and into the temple. And when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyong salita na siyang iyong niloob na siyang mapasulat. Para sa aming panahon, kami po ay turuan, paalalahanan, patibayin, pasiglahin, paliwanagan, at iba't iba po pong paraan para kami mapuno ng pasalamat, pagpapakababa, pagpupuri, pagtitiwala. At ang buhay Kristiyano ay pasiglahin ng iyong salita sa aming puso at sa aming pang-araw-araw na karanasan. Patnubayan mo po kami. Hiling namin ang iyong gabay sa amin, maging sa mga nakikinig po online. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Ang atin pong susing talata ay yung nasa talatang 3, verse 3. Ang key verse natin. Sabi dito, and if any man say unto you, why do you this? Say ye that the Lord had need of him, and straightway he will send him hither. Okay? So nakita natin na ito ay yung tinatawag nating triumphal entry. Ano? Papasok siya sa Jerusalem. Ito'y part ng fulfillment ng hula na siya ay narito ang inyong hari, dumarating na nakasakay sa asno. No, supposed to be ang hari ay nakasakay sa kabayo. Pagkakabayo ang sinakyan ay ito'y gera. Pero dahil ang sinakyan niya ay asno, hindi gera. Ito po ay simbolo ng kapayapaan. No, ang dala niya sa Jerusalem o sa Israel ay kapayapaan. Kaya sabi rito, Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Kapayapaan yung kanyang dala. Siya ang Prince of Peace, siya ang hinihintay na Messiah. Ngayon, dito po makikita natin, dahil hindi naman natin pag-uusapang lahat ang detalye niyan, ibig ko lang pong pagtuunan natin ng pansin, yung sinabi ng Panginoon na bago siya makasakay sa colt, batang asno. Sabi rito, pumunta kayo doon, go your way into the village over against you, and as soon as she entered into it, may makikita kayo doon na nakatali na batang asno, na hindi pa nasakyan na ninuman. Kalagan ninyo. At dalhin nyo rito. Hindi sinabing, hanapin nyo yung may-ari at magpaalam kayo. Huwag nyo basta kakalagat, baka magalit yung may-ari. Hindi, sabi ng Panginoon, pagdating nyo ron, nakita nyo yung asno, batang asno, kalaganan ninyo. At dalhin nyo rito. Ngayon, pag kami nagtanong, bakit nyo kinakalagan yan? May nag-question. Sabi niya, kailangan ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, at yan ay agad niyang ipadadala, papayagan kayo. So,
nakatawag ng pansin sa akin yung salitang, say ye that the Lord had need of him. The Lord had need of him. Nakakapagtaka na ang Panginoon na may-ari ng lahat ay mangangailangan. Di ba? Sabi ng Psalm 24, the earth is the Lord's and the fullness thereof, and they that dwell therein. So sa Panginoon ang lahat ng ito. Pero siya ngayon ay may pangangailangan. Ibig ba sabihin may kulang sa Kanya? Meron bang kulang sa Kanya? Hindi po. Katunayan, walang kulang sa Panginoon. Wala siyang, pagkat lahat naman yan ay Kanya. So, hindi siya nagkulang. Anong sabihin niyang, the Lord had need of Him, hindi ang kahulugan wala akong masakyan, wala akong pag-aari, pwede bang ako'y pahiramin mo? Hindi ganun eh. Kaya hindi niya ipinagpaalam. Pinasabi niya na kailangan ng Panginoon. Hindi niya pinagpaalam. Hindi niya kinakailangan magpaalam sa atin. Tayong kinakailangan magpaalam sa Kanya. So, say ye the Lord had need of Him. Nauna po, pagtuunan natin ng pansin, what the Bible says about God. What kind of God we have. Bakit dito nangangailangan siya? Anong klase ba siya ng Diyos? Sa Exodus 3:14, ito po ang sabi ng Bible, and God said unto Moses, I am that I am. And He said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, not I was, I am, had sent me unto you. The ever-existent one. Yun po ang ibig sabihin ng I am. The ever-existent one. There was never a time that God was not there. Walang sandali na ang Diyos ay hindi nag-exist. The ever. God is, so number one, what the Bible says about God, God is self-existent. Nag-i-exist siya ng walang kinakailangan para tumulong na siya'y mag-exist bilang Diyos. Walang bagay na nakikita o hindi nakikita, may buhay man o wala, nakailangan siya. Nakailangan niya. Wala pong kailangan ng Diyos na anuman. Siya'y nag-i-exist. Siya'y nabubuhay ng makapangyarihan, nasa Kanya ang lahat ng Kanyang kailangan sapagkat siya ang buhay. Hindi niya kinakailangan kumuha ng buhay sa iba. So alam na po natin yon. So God is self-existent. Paano ba siya nag-exist? Siya ba'y pinanganak? Siya ba'y biglang sumulpot? Siya ba'y... Saan siya galing? Kaya yung tanong na saan siya galing, syempre yung ating isipan, ang reference natin, may mga pinanggalingan ang mga bagay-bagay. Yung pinagtatalunan ng mga taong alin ang nauna, itlog o manok. Itlog o manok. Ayon sa science, na-solve nila, ayon sa science, nauna ang manok, hindi pwedeng mauna ang itlog. Dahil para makapag-produce ka ng itlog, kinakailangan ng manok. Kaya nauna ang manok. At of course naman sa Bible, nauna ang manok bago yung itlog. So what the Bible says about God, God is self-existent. So kilalanin muna natin yung nagsasabing, kailangan ko yung asno mo. Kailangan ko yung asno mo. Sabihin mo, kailangan ko. So kikilalanin natin, itong nangangailangan ito, para maunawaan natin lalo, na hindi ang ibig sabihin ng kanyang pangangailangan dahil hindi niya magagawa ang ibig niyang gawin kapag kawala ito. Alam naman natin ang Diyos ay manlilikha. Kaya niyang lumikha. At hindi niya kinakailangan ng tulong ng tao. Pangalawa, God is self-sufficient. Hindi lamang siya self-existent, siya ay self-sufficient. Sa Psalm chapter 50, verses 10 to 12, sabi dito, for every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Akin ang lahat ng yan. Akin ang lahat ng ibon,
akin ang lahat ng kabundukan, lahat ng mga hayop, sa parang, akin yan. Pag ako'y nagugutom, hindi ko na kinakailangan sabihin sa inyo, sapagkat ang buong sanglilikha at ang daigdig ay akin at ang lahat ng naririto, akin. So pag sinabing, I need Him, kine-claim ng Panginoon yung kanyang karapatan. Hindi niya sinasabi yung kanyang kakulangan. Sinasabi niya na kailangan ko dahil ako ay may karapatan sa gusto kong pagkagamitan. So not only that God is self-existent, but God is self-sufficient. Hindi niya tayo kailangan, mga kapatid. Hindi niya kailangan ng ating pera, hindi niya kailangan ng ating tulong, hindi niya kailangan ng ating mga panalangin, hindi niya kailangan ng ating pagpupuri. Wala siyang kailangan sa atin. He is sufficient in Himself. So God has complete ownership of all things and no need for anything outside Himself. God is self-sufficient. Pangatlo, God is self-sustaining. Acts chapter 17, verses 24 and 25. God that made the world and all things therein, so nauna siya sa world, siyang lumikha ng nakalawakan at ang pakalalaking mga planeta at ng mga bituin at ang lahat ng nariyan. God made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with man's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and all things. So maliwanag po sa Bible, God is the source of all life. God is the source of all existence, all energies, demonstrating His power to sustain everything, everyone. And He is the one sustaining Himself. Hindi niya kinakailangan kumain o kinakailangan ng carbon dioxide or oxygen na galing kung kanino. Ayaw niyang isustain. God is self-sustaining. He is self-existent. He is self-sufficient. He is self-sustaining. Kaya niyang ituloy-tuloy. Magpapatuloy siya. Wala siyang kailangan. Hindi siya kinakapos. Hindi siya nauubusan ng lakas. Hindi siya nanghihina. Another, God is self-determining. Isaiah chapter 46 and verse 10. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Walang kagaya niya. Self-existent, self-sufficient, self-sustaining, self-determining. Ano po yung self-determining? Ibig sabihin, siya'y nag-ooperate independently, na wala siyang tinatanong na sino man sa labas niya. Hindi siya na-impluensyahan, hindi siya nadidiktahan, walang anuman na galing sa labas o anumang elemento na pwedeng makaapekto sa kanya. Siya ay siya sa kanyang kalikasan, sa kanyang katangian, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay base sa kanyang sariling kalooban at wala siyang kinakailangan tanungin sino man. At pati ang layunin niya, kung anong maibigan niya, wala pong pwedeng mag-question sa kanya. He is the one determining everything na kanyang ginagawa at kanyang pinagpapasyahan. So self-determining His actions according to His own will and purpose. So independent siya na nag-ooperate. At mula lamang sa kanyang sarili, wala siyang tinatanong, wala siyang kinakailangan kasama, wala siyang kinakailangan ng Diyos. So, walang ganitong persona maliban sa Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi pwedeng itulad sa mga tao, sa mga santo, sa mga santa. Another, God is self-glorifying. Kaya kahit wala tayo, naluwalhatiin siya, He can glorify Himself. Naalala niyo ang Panginoong Hesus, sabi niya, glorify thou me with the glory which I had with thee before the world was. God is self-glorifying. Isaiah 48:11.
Sabi niya rito, for mine own sake, even for mine own sake, will I do it. Gagawin ko ito. Alang-alang sa akin, sarili. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Kaya hindi tayo gumagamit ng mga Diyos-Diyosan para ilarawan siya na nagpapakita na ang lahat ng mga gawa ng Diyos ay ginagawa niya para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Hindi kaya selfish ang Panginoon? Of course hindi, sapagkat siya'y marapat. Pagka tayong gumawa noon, hindi tayo bagay kasi makamakasalanan tayo. At minsan hindi akma, hindi bagay, hindi kapantay ng gusto nating trato sa atin. Minsan gusto natin itaas ang ating sarili o ng tao, gusto niyang itaas ng tao ang kanyang pagkatao. Pero ang Diyos, talagang siya lang ang karapat-dapat. Kahit siya'y luwalhatiin, purihin, parangalan, dakilain, pag-alayan ng lahat, itaas ng pagkataas-taas na walang katulad, ay talagang walang lalabagin. Kung baga hindi ka maiimpatyo, hindi ka sosobra. Ha? So God is self-glorifying. Kaya hindi niya kinakailangan ng mananamba. Hindi niya kailangan yung pagsamba natin ng tao. Hindi niya kailangan. Another, God is self-contained. God is self-contained. Acts 17:24 and 25. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything. As though He needed anything. So He needs nothing. He needs nothing from us or from His creation. Kundi bagkos siya pa yung nagbibigay. Di ba minsan ganun tayo, no? Minsan yung ating mga anak, ang gusto natin, tayo nagbibigay. Kahit sa mga tao, kung maaari lang na tayo ang laging nagbibigay. Lalo na kapag kakagaya tayo ng Diyos na talagang walang ubos. So God does not rely on anything outside Himself. Wala siyang ibang pangangailangan. Self-contained siya. Kaya niya ang sarili niya. Kaya niya. I can handle myself. Wala akong kailangan. At sa lahat ng yan, Psalm 16:11, God is self-satisfied. Psalm 16:11, Thou wilt show me the path of life. In Thy presence is fullness of joy. At Thy right hand, there are pleasures forevermore. So God is enjoying the fullness of joy. And God is enjoying the fullness of His pleasure forevermore. Hindi siya naapektuhan. So, ibig sabihin, God is complete. He is satisfied in His completeness sa kanyang sarili. Ang kagalakan niya ay nasusumpungan sa kanyang sariling walang hanggang katangian ng pagkadiyos. Yung kanyang kagalakan. Tayo, may kinakailangan pa tayo para tayo pasayahin. Siya, hindi. Wala siyang inaasahan. Wala siyang kailangan. Satisfied siya sa kanyang sarili. Kaya talagang siya ay perfect. Nakaranas kayo na gumising kayo nang kayo ay, yung bang very fresh ang sarili nyo, ang sarap ng iyong pahinga. Paggising mo, parang wala kang ka-problem, walang aray. Walang aray, walang parang hangover, kumbaga, no? Walang ganon. Walang yung masakit-sakit ang batok mo, masakit-sakit ang bewang mo, parang ayaw mo pang bumangon, parang kahit gising ka na, nag-aantay ka pa ng tsumitsyempo ka pa, medyo sluggish ka pa, medyo babagal-bagal ka pa, pag bumangon ka, medyo ang lakad mo, pupungas-pungas ka. Hindi nangyari sa Diyos yung kahit kailan. God is always at His best. Hindi po siya nagbabago. Kaya kapag tayo, ipinopokus natin ang ating puso at isipan at ang ating paningin sa Diyos, nagkakaroon ka uli ng, yung bang lahat ng nararanasan mo, nagkakaroon ka ng kaaliwan dahil sa Diyos na meron ka.
Sa Diyos na nagmahal sa iyo, sa Diyos na nangako na ako isa sa iyo, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Yung kahit na anong mangyari sa iyo, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. At kahit kamatayan ang dumating sa iyo, bubuhayin kitang muli. Kahit kainin ka ng kabulukan, bibigyan kita ng bagong katawan. Ha? So dahil kilala natin at alam natin kaya ng Diyos gawin ang lahat ng ito, ang nangyayari po sa mga mananampalataya na yung bang very real ang Diyos. Kasi po may mga pagkakataon sa ating buhay, parang ang Diyos, bagamat alam nating may Diyos, alam nating tayo mananampalataya, pero merong time sa ating buhay na parang ang Diyos is not that real. Hindi ganun katotoo ang Diyos. Madali pa rin tayong ma-down, madali pa rin tayong tumalikod, madali pa rin tayong lumihis. Madali pa tayong mag-alinlangan, matakot, and so on. Sapagkat tayo, inconsistent tayo. Nagbabago-bago ang ating lakas. No? So that's natural. Kahapon nga, pinag-uusapan namin, o kanina, na bakit nga ba hindi pa ng Diyos tapusin ang kahirapan dito sa mundong ito? Bakit hindi niya na gawing lahat maayos? Ba't hindi na ng Diyos ayusin ang lahat? Para hindi na maraming ganyan nababalita natin na mga inilibing sa Taal, Lake, ang mga sabungero. Hindi na natin nababalita yung mga ganon. Mga bata na mga ninakaw, mga kinuha, dinala sa ibang bansa, mga re-recruit na tapos ginawang prostitute doon. Tapos pagka hindi na pakinabangan, papatayin. Mga digmaan na sangkatutak ang namamatay. Mga kurakutan na imbis na para kainin ng iba at pakinabangan ng iba, ay napupunta lang sa kakaunting bulsa. Di ba? Tapos hindi pa ng Diyos tapusin ang lahat. Bakit pinababayaan pa niya? Yung nga, pinag-uusapan namin kanina, kinikwento ko sa kanila, ito, ni-rape. Pagkatapos rapein, binastos pa yung katawan. Binaboy nila yung katawan, tapos kumuha ng adobe, dinurog ang mukha ng babae para hindi makilala. Pero nakikita ba yun ng Diyos? Bakit pinapayagan ng Diyos yun? Kaya yung iba, naalala ko yung kababata namin, sabi niya sa akin, kung talagang may Diyos, bakit may mga mahihirap? Bakit may mga aping tao? Bakit kung talagang may Diyos, bakit nagagawa ng taong ipagtanggol yung kanyang kapwa? Pero ang Diyos, kita niya at may mas magagawa siya, ba't hindi niya pigilin ang mga krimen na ganito? At mga, di ba? Walang Diyos, sabi nila. Kaya kami ang gagawa ng solusyon. Kinakailangang ibagsak ang gobyerno at palitan ang mga lider. Ibig sabihin, kami ang dapat mamuno. Parang ganon. Na kapag kami ang namuno, gaganda ang pamahalaan. Pero minsan, sila na nagsasabing pag kami ang namuno, gaganda, habang sila ay naghahangad ng ganon, yung pamilya nila hindi maayos. Yung decision making nila hindi maayos. Kaya talagang sa atin, hindi maaasahan na maging perpekto ang buhay dito sa lupa. Hindi talaga natin maasahan. Maaring ang buhay natin sa pagsisikap nga, pataas, bababa. Panibagong pamahalaan na naman, tataas na naman. Pagka tumatagal na dun sa taas, pababa na naman ang practice. At pag may pumalit, mas ibababa pa. Pag may pumalit, mas ibababa pa. Pag may pumalit uli, tataas na naman niya. Ganun lang ang istorya ng buhay ng tao, ng pamahalaan. Taas baba, taas baba, taas baba. Pero walang maka-perfect na dire-diretso. Walang ganon. Ang Diyos lamang ang ganon. Kaya ang Diyos lamang ang satisfied sa kanyang sarili. Ang lahat ng tao mayroong dissatisfaction sa kanyang sarili. Lalo na habang tumatagal, tumatanda tayo, nadami yung kapintasan natin, nalalagas na ang buhok, nagugusot na ang ating mga balat, naghihiyawan na, naglalagutukan na yung ating mga joints, nadidisfigure na tayo. Meron ka ng dissatisfaction sa iyong sarili. Ang Diyos walang ganon.
Hindi siya naluma, hindi siya tumanda, hindi siya nadagdagan ng edad, hindi niya kinakailangang mag-exercise para manatiling malakas. Pero itong Diyos na ito na sinasabi nating lahat-lahat ay siya. Ang kalakasan, ang kagandahan, ang kapangyarihan, lahat nasa Kanya, ang pag-aari ng lahat nasa Kanya. Pero ngayon sabi niya, I have need of Him. Isang batang asno. I have need of Him. Kaya ano makikita natin dito? Say ye that the Lord had need of Him. May pangangailangan siya. Pero anong klase siyang Diyos? Siya ang mayroon ng lahat. Pero siya'y nangailangan. Pero itong pangangailangan hindi dahil wala siya. Katunayang Kanya yon. Pati yung may-ari nun, Kanya rin. Pero dito, ini-impose, ini-emphasize yung Kanyang authority over His creation. Ako ang lumikha niyan, kailangan ko siya sa aking layunin. So, ganun din po tayo. When God says, I need of you, I need you for myself. Saan ba kailangan ng Diyos? Kailangan ko siya para sa aking sarili. Meron akong sariling gustong gawin. Meron akong sariling layunin. Meron akong sariling paraan. Meron akong sariling pagkakagamitan. I need you for myself. So lahat po tayo. Kaya kapag sinabi ng Panginoon, I need you. I have need of you. I need you for myself. Kaya yung ating pagkakatipon, mga kapatid, hindi dahil kailangan niya ng aawit sa Kanya para pagka inawitan siya, sumayasaya naman siya at malungkot siya sa ibang bahagi. Hindi po. So God needs you for Himself. Number 2, God needs you for His church. Sa ating panahon, church age. God needs you for Himself. God needs you for His church. Hindi dahil pagkawala tayo, hindi niya magagawa ang gusto niyang gawin. Pagkawala tayo, gagamit po siya ng iba. Tama? Amen? Kaya walang makapagsabi sa ating, pagka ako nawala sa simbahan. Walang ganon. Walang ganon. Walang makapagsasabi, pag ako nawala sa simbahan, ano kung mawala ka? Ano kung mawala ako? Basta wag mawala ang Diyos sa simbahan. Hanggang ang Diyos ay kasama natin, kumpleto tayo. Malakas tayo pagkasama natin ng Diyos. So God needs you for Himself. Una, for fellowship. For love. Kaya bakit sinasabi natin, bakit nagsasuffer ngayon ng mga tao? Well, hindi ganyan ang ginawa ng Diyos. Wala siyang ginawang suffering sa original. Kaya nagsasuffer ang tao ay dahil ng mga kasalanan ng tao. Sabi nga ng Bible, God made man upright, but man sought out many inventions. Malikot ang isip ng tao. So ang sufferings na ito ay hindi disenyo ng Diyos. Ang sufferings na ito ay bunga ng ating pagkakamali at ng ating mga ninuno. We are living in a corrupt world. Kaya mula nang tayo isilang, mula nang tayo mabuo bilang bata sa tiyan ng ating ina, minana natin yung kalikasang corrupt. Corrupt nature ni Adan. Corrupt nature. Nung iluwal tayo ng ating mga magulang, wala pa tayong kakayanang gumawa ng masama, kundi umuha, magkumain. Ang duty natin ay magpalaki. Wala ka pang kakayanang mag-isip. So cute na cute sa atin ang ating mga magulang. Love na love tayo, kung yakapin tayo, kung kargahin tayo, kung pupugin tayo ng halik, kung ipagpasalamat tayo. Ngayon habang lumalaki ang batang yan, tayo, natututo tayong lumaban, tumanggi, masunod ang sarili. Lumilitaw yung pagiging makasarili natin. Is that normal? Sabi natin, yes, it's normal. Actually, that is abnormal. Ang normal, si Adan at saka si Eva. Ngayon, bumaba tayo sa normal, naging mga abnormal tayo,
At yung abnormalities natin, yan ang tinatawag ngayon na new normal. Kaya nung si Kristo, manaog mula sa langit at magkatawang tao at ipinamuhay niya yung talagang normal na buhay Kristiyano, na buhay ng dapat ng tao. Ang tingin ng mga tao kay Kristo, abnormal. Ibang kakaiba ka sa amin, ikaw lang ang ganyan. Ikaw lang ang ganyan. Kami, pare-pareho kami. Ikaw, iba ka. Abnormal ka. Oh. Pero ang totoo, tayong abnormal. Ang tawag lang natin, new normal. Yun ang naging normal sa atin. So, ang Diyos ay gumagawa ng kanyang maibigan. Kaya, yun ang normal sa Diyos. Normal na sa Diyos na siya ay satisfied. Siya ay mayroong fullness of joy. Wala siyang kailangan. Kaya nga kanina, tinatanong ko sila, alin ang nauna? Ang biyaya o ang pag-ibig ng Diyos? Kasi baka nagkakamali tayo ng itinataas ng higit. Tinataas natin ang biyaya ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos. Pero walang biyaya ang Diyos nung hindi pa nagkakasala ang tao. Walang kasalanan ng tao, walang application yung biyaya. Ang umiiral ay ang pag-ibig. Because God is love and there is love among them. Love relationship. Hindi naman sila gracious sa isa't isa. Ha? Wala namang undeserved favor na tinatanggap ang isa't isa. But they receive perfect love. They experience the perfect love. So, ano sabi ng Panginoon? I have need of Him. I have need of Him. So God needs you for Himself. God needs you for His church. Ano pa? God needs you for His work. Kailangan niya tayo sa kanyang gawain. Ibig sabihin, I am the authority, ako magsasabi saan kayo dapat. I need you there. Gusto kita doon. Gusto kita dyan. God needs you for Himself, for His church, for His work. God needs you for His mission. For His ministry. God needs you for His glory. Kaya sabi niya, I have need of you. Gusto kitang gamitin para sa aking kaluwalhatian. Kahit na anong kapintasan mo. Kahit na ano pa ang background mo. Kahit na anong problema mo. Kailangan kita. At kung ikaw ay magpapasakop, kaya iyon ang nangyari dito eh. Nang sabihin, I have need of Him, yung colt na yan. Yung batang asno. Nang sabihin, kailangan ko. Aba kapag daka, nirelease niya. Pinayagan niya. Yun ang sabi ng Bible. And straightway, He will send him. Straightway. Pag sinabing straightway, wala nang patumpik-tumpik. Ha? Wala nang baka-baka. Walang ganon. Basta kapag daka, ay kanyang sinunod. Now, titingnan natin, the man can be described. How this man can be described. So that this man can be described in many ways. Now, he is a generous man. He practiced generosity. Itong lalaking ito, nang madinig niyang kailangan ng Panginoon, ay, okay, go. Ang bilis, ano? Kung iisipin natin, magkano ba ang asno nung panahong yun? Kapag ka ang tao mahirap, wala kang asno. Kaya pagka nagsasacrifice sila, meron sila kalapati lang. Nanguhuli pa nga lang sila ng kalapati tsaka yung bato-bato eh. Pero may asno. Ha? So, ilang panahon niya bago pinalaki yung asno na yun. Inalagaan niya. But he was very generous. Selflessness. By offering something valuable without expecting anything in return. So, generous. Kung i-describe natin itong lalaking ito, generous. Pangalawa, trusting. Mapagtiwala. Nang madinig niya na ang Panginoon ang nangangailangan, bigay agad siya.
Andun agad ang tiwala niya. So yung willingness niya na magpagamit sa Diyos at maglingkod sa Diyos ay nahayag sa pamagitan ng kanyang pagtitiwala sa intensyon ng ating Panginoon. Kung ano man ang pagkakagamitan ng Panginoon, kailangan niya, go ahead. Alam kong gagamitin niyan sa mabuti. Alam kong maganda ang layunin ng Diyos pag siyang kumuha. Maging buhay ng tao. Gagamitin kita sa aking kaluwalhatian. Sa buhay man o kamatayan. Kaya hindi lamang tayo nakakaluwalhati sa Diyos pagka tayo nabubuhay, kundi pati ang ating kamatayan pwede makaluwalhati sa Diyos. So how we describe this man in different ways? Generous man, a trusting man. Number 3, obedient man. Obedient. He followed the request of the disciples. Bakit po? He respected the authority the Lord had need of him. O, respetado niya ang authority ng ating Panginoon. Yun ang mahalaga po sa atin, sa totoong buhay, yung sinasabi nating real talk. O yung sinasabi nating inside story. Ito yung totoong nangyayari. Na kapag ang Diyos merong hinihingi sa ating buhay, para tayong si Moses, Lord, utal ako, siya na lang, si Aaron na lang. Lord, wag ako, siya na lang. Di ba ganon? Pero itong lalaking ito, he was obedient. Marunong siyang rumispeto ng otoridad. Nang madinig niyang kailangan ng Panginoon, go ahead. Pero nung una, tinatanong, bakit niyo kinakalagay niyan? Pero nang banggitin na ang Panginoon sa kanya, settled. Go ahead. Pang-apat, siya ay hopeful or supportive. Siya ay supportive. He contributed to a momentous occasion. Andun ang support, pagkakailangan. So siya ay kaisa ng ating Panginoon. Andun ang heart niya, nakatono sa kalooban ng Diyos. Kaya siya ay supportive sa gawain ng Panginoon. Nang malaman niyang ito'y sa Panginoon, andun ang kanyang support. At yun po ang ating dapat na buhay. The Lord had need of me, the Lord had need of you. At kapag nalaman natin na ito'y sa Panginoon, kung paano tayo makakasupport, let's do what we can. Hindi man kinuha lahat ng kanyang asno, hindi man kinuha yung lahat ng kanyang kabayo, hindi kinuha lahat ng kanyang baka. Particular lang, may sinabi ang Panginoon na kailangan ko yung asno. Go ahead. Yung taong supportive. Another, siya ay humble. Hindi siya nangangailangan ng palakpak, certificate, o pangalan sa billboard, o recognition lahat. Hindi kinakailangan ng papuri ng tao sa kanyang ginawa. Dahil naroon po yung spirit of humility. Isang mahalaga, mataas ang Panginoon. Magawa ang kalooban niya. Then, lastly, siya ay visionary. Visionary. Alam niya yung halaga ng pagkakataong yon. Yung oras na yon na ang Panginoon ay nangangailangan, nakikita niya kung paano maaring magamit ang kanyang buhay o ang kanyang resources. Kaya pinili niya na maging bahagi ng alam niyang mas malaki pa sa kanyang sarili. Kilala siya sa kanilang lugar, pero nung, imagine niyo, kung hindi siya nagpagamit ng ganito, ewan ko kung isusulat siya dito. Kung hindi siya nagpagamit sa Panginoon at hindi siya nagkaroon ng ganitong attitude, hindi siya nagkaroon ng ganitong heart for the Lord, hindi sinulat ang buhay niya. Pero imagine niyo kung gaano nakatagal ang Bible, ang New Testament, na itong New Testament na ito ipinangangaral sa iba't ibang lengguwahe, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang lipi, pinapangaral sa iba't ibang okasyon, tumatalab sa iba't ibang klase ng tao. So naging mas instrumento yung kanyang buhay, higit
pa sa kung ginagamit ng iyong aso. Kung pinagbili niya to, di napakinabangan yung pera. Nakain niya na yon. Tapos na. Yun lang siya. Doon lang siya kilala. Imagine niyo, ipinalagay siya ng Panginoon dito at kahit saan ipinangangaral ito at binabasa ito, may nababasa yung buhay niya. At nagiging mensahe yung paglilingkod niya. Nagiging mensahe at hindi nakakahiya. Kung siya makakapakinig, kinikwento yung buhay niya. Imagine niyo, kung siya'y nabubuhay at nadidinig niya, ikinikwento, pinag-uusapan yung ginawa niya dahil ang Panginoon na nagpalagay sa kanya dito. Tapos sa iba-ibang bansa, ang laki ng pasalamat nitong taong ito. Sabi niya, Lord, salamat, binigyan mo ako ng opportunity na nung time na yon, marami namang may asno. Maraming may asno, salamat, ako ang napili mo na mag-contribute. Nagpapasalamat ako na nung panahon yun, marami naman ang may kakayanan, pero bakit ako ang ginamit mo? Kaya opportunity natin, mga kapatid, kapag ang Panginoon nangailangan na tayo nagpagamit, the Lord will reward you. The Lord will reward us. Sa Kanya tayo maghintay ng reward dahil yung reward ng mundo hanggang dito lang. Pero ang reward ng Panginoon hanggang dito at saka hanggang doon. Amen? Ay, ang ganda ng reward niya dito sa lalaking ito. Simple lang. Ang ginawa naman ng Panginoon, sinakyan. Hindi ko alam kung isinauli. Maaring hindi na. Mayroong sabihin gagamitin ng Panginoon, talagang inalpasan niya na. Sa Panginoon na yan. Wala naman tayong nabasa na ipinabawi niya. Wala naman. Wala rin naman tayong nabasang ibinalik ng Panginoon. Pero what an opportunity. What an opportunity. Parang, ganun din ang pangangaral. Alam niyo yung magpastor? Ang magpastor, opportunity. Na ibinibigay ng Panginoon. Pagka kayo tinawag ng Panginoon, bakit ako? Di ba? Bakit ako? Bakit hindi sila? Lord, sila na lang. Nung ako'y nagpapastor sa Tayabas, yun ang panalangin ko. Lord, palitan mo na lang ako. Ilagay mo dito yung talagang magaling. Alisin mo na lang ako. Kung hindi rin lang lalago ang gawain, wag na ako. Ano na lang ako, Panginoon, gawin mo lang akong faithful na janitor. Magandang makitang ako'y nagtatapat na janitor kaysa ako'y irresponsabling pastor. Ayan mga panalangin ko nung una na hindi ko makakalimutan. Kasi nakalagay sa Bible, di ba? Sabi nga ni David, kahit na ako, tagapagbukas lang ng pinto sa langit. Hindi siya naghahangad ng malaking recognition. Basta ako, I'm in the house of the Lord and I'm serving. Kontento na siya. Kaya, mga kapatid, yung ating ginagawang paglilingkod, you are part of something greater. Yung ating ginagawa ngayon, something. That you are part of something greater. Yung pagdalo sa panambahan, hindi po yan basta attendance lang. Hindi lang, bagamat parang common na tayo nadalo sa panambahan. Pero pagka ikukwento mo ang Christ Baptist Church, kasama ka dun sa kwento. Masasabi mong, I was there. I am a part of it. So if any man say unto you, why do ye this? Kung sino man na magtanong sa inyo, sabi dun sa mga alaga, sabi ng Panginoon, kapag may nagtanong sa inyo, bakit mo ito ginagawa? Sabihin mo, kailangan ng Panginoon. Bakit kinakailangan tayo magsuko ng buhay? Kailangan ng Panginoon. Bakit ako mag-aaral sa Bible School? Kailangan ng Panginoon. Bakit ako magsisimula ng Bible study? Bakit ako magsisimula ng mission work? Bakit ako magko-commit sa mission giving? Bakit ako magkakalaw sa mission? Kailangan ng Panginoon. Bakit ako maghahanap buhay? Ba't ako magtatrabaho? Kailangan ng Panginoon. May kailangan ng Panginoon. May pagkakagamitan siya. Ba't iingatan ko ang aking katawan, ang aking kalusugan, ang inyong kalusugan? Bakit nyo ingatan ang kalusugan nyo? Ba't sisikapin nyo maging mga healthy? Kailangan ng Panginoon ang katawang yan. Kailangan ng Panginoon ang inyong time, ang inyong talents. Hindi dahil pag wala ka, wala siyang magagamit. Pag wala ako, wala siyang magagamit. So kapag ipinarinig ng Diyos, mga kapatid, kapag ipinarinig ng Diyos sa atin
ang ganitong katotohanan. The Lord had need of him. Kapag ipinarinig ng Diyos sa atin, anong gagawin natin? Dapat ang tugon natin, and straightway, He will send him hither. Papadala niya kapag daka. Kakalob niya, iaalay niya sa Panginoon. Kaya paano tayo dapat tumugon sa Diyos? Straightway. Straightway. This is the idea of immediate action. Ako, hindi pa ako immediate action ko eh. Nang tanggapin ko ang Panginoon, umalaman kong bautismo. Ang tumanggap sa Panginoon, babautismuhan. Nang malaman ko, hindi agad ako nagpabaptize. Nag-isip pa ako. Kaya nabaptize ako nung ako'y masave ng December 1980, nagpabaptize ako January 1981, 2 weeks or 3 weeks pa yata, bago ako nabaptize. So hindi straightway, hindi yung pagtanggap ko ngayon, diretso na. Baptizein mo nila ako. Hindi ganon. So may mga ganun pa tayo sa ating buhay. Yung pagsusuko ng buhay para pagpunta sa mission field, para nagtatalo pa isip ko, Lord, ako nga ba? Ngayon na ba? Dami ko pang hindi alam, Panginoon. Hindi ko kaya. May mga ganun pa, ha? May mga delayed, ano pa? May mga ganun po tayo yung hindi tayo kaagad maka-straight way. Nang madinig natin na tayo tinatawag na sa niya, Lord, here am I, send me. Ganun. Pero salamat, nakatugon din. At least hindi ako tumanda bago tumugon. At the age of 22, okay, nakapagpasya na. Save ako ng age 19, 20, 21, 22. Second year ako sa Bible school. Hindi pa ako tapos. So, tsaka ako nakapagpasya sa biyaya ng Diyos. Pero ito, yung napakaganda na straightway, is the idea of immediate action and promptness. It indicates that the disciple should go directly to the location where the colt is tied without delay and without detours. Hindi ka na bago ng daan. So yung salitang straightway ay nagdidiin ng urgency and importance of the task. Yung salitang straightway, ipinakikita po dito yung pagpapahalaga, yung diin na kailangan, importante, ang gawaing ipinagagawa ng Panginoon. At itinuring ng lalaking ito na napakahalaga ng gawain ng Diyos, na hindi niya kinakailangang i-delay ang pagsunod. Hindi niya kinakailangang pigilin, pag-alinlanganan ang pinagagawa ng Diyos. Kapag daka, ini-align niya ang kanyang sarili sa intensyon ng Diyos para matupad yung hula. Imagine niyo, no? Part pala itong lalaking ito, hindi niya alam na yung kanyang gagawin, part ng hula na ang Panginoon sasakay, narito ang inyong hari, nakasakay sa asno. Yung hula na siya, papasok ang hari sa Jerusalem, the King of the Jews. Pero bago siya makapasok sa Jerusalem, meron palang instrumentong gagamitin itong lalaking ito na may pag-aaring asno. Na hindi natin alam kung gaano kahalaga yung asno na yun sa kanya o sa kanyang mga anak o sa kanyang trabaho. Pero gaano man ito kahalaga, nang madinig niyang ang Panginoon ang nangangailangan, straightway. Pero ang tanong, bakit sa madaming merong asno, itong lalaking ito ang pinili ng Diyos? Bakit? Bakit ikaw ang pipiliin ng Diyos na gamitin sa ating panahon? Una, nakita ni Jesus ang laman ng puso ng lalaking ito. Kita na ng Panginoon ang puso ng lalaking ito. Siya ang taong akma para magamit sa katuparan ng hula na ang hari ng Israel ay papasok sa Jerusalem. Naalala niyo si Noah. Bakit si Noah ang ginamit
para magtayo ng arko. Sabi niya, and Noah found grace in the eyes of the Lord. Alam ng Panginoon yung heart ni Noah. Siya lamang ang klase ng tao na naninindigan sa tama nung panahong yon. He found grace in the eyes of God. So, ba't sa dinami-dami ng mga taong yon na mayroong asno? Nakita ni Jesus ang laman ng puso ng lalaking yon. Kaya mahalaga mga kapatid, ang nilalaman ng ating mga puso sa araw-araw. Dahil hindi mo alam kung kailan ikaw pagtitiwalaan ng Diyos ng gawain o kailan ka gagamitin ng Diyos at ang iyong puso ay nakahanda. Pag hindi handa ang puso ng tao, mahirap mo siyang pasunurin. So nakita na ni Jesus ang laman ng puso ng lalaking iyon. Do you believe that? Say amen. Pangalawa, alam ng Panginoong Jesus ang gagawin ng lalaking iyon. Alam niya kung paano ito tutugon. Kaya alam niya ang inyong magiging tugon. Kilala niya na tayo, buhat pa ng una. Alam niya sino sa atin ang matatakutin. Alam niya sino sa atin ang mapag-alinlangan. Alam niya sino sa atin ang willing. Alam niya kung sino ang joyful, cheerful, na maglingkod, magpagamit. Alam niya yung sinong naghahangad na, Lord, wala na po ako ibang buhay na ibig, kundi yung buhay na ikaw ang naghahari at ako'y ginagamit mo. I am so satisfied. Hindi na ako naghahanap ng ibang klase ng buhay, kundi yung buhay na ikaw ang naghahari sa akin. Kayo ba may hinahanap pang ibang buhay labas sa paghahari ng Diyos? Siyempre wala na. Minsan lang tayo natutukso. Ha? Kaya minsan nakakapakinig tayo kahit sa labas ng ating simbahan. Mga buhay na lumihis. At ganun din naman tayo. Nalilis din tayo. Pero alam ng Panginoong Jesus ang gagawin ng lalaking ito, finally. Pangatlo, alam ni Jesus ang mangyayari na hindi siya bibiguin ng lalaking iyon. Hindi siya bibiguin. Alam niya. Kita niya ang puso, alam niyang gagawin, at alam niyang hindi siya bibiguin. Kaya pagsabi niyang, kalagin ninyo, pag may nagtanong, sabihin niyo, kailangan ng Panginoon. At alam ko na ang gagawin nun, papayagan niya kayo. Di ba yun na nakasulat? And straightway, He will send him hither. Alam ng Panginoon ang gagawin. Straightway. Alam niya kung paano pa gagawin. Then, alam ng Panginoong Hesus na magiging mabuti siyang halimbawa sa lahat ng tagasunod niya. Alam ng Hesus, ito ang aking gagamitin. At ito'y gagamitin kong halimbawa, ipapasulat ko sa banal na kasulatan para isang araw, ang mga Pilipino na makikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, ganito ang tamang pagsunod. Ganito ang tamang attitude. Ganito ang tamang pagrespeto sa Diyos. Ganito ang tamang pagpapahalaga sa Panginoon. Ganito ang tamang pagpapagamit ng kung ano ang meron ka. Buhay, oras, lakas. Kung anong meron ka. Ganito. Ay alam ba niya na siya isusulat dito? Hindi niya alam. So siya ay na-involve sa mas malaki pa sa kanyang pangarap. Kaya iba po pagka tayo nagpapagamit sa Diyos. Then, alam ng Panginoong Hesus na kailangan natin ng taong halimbawa ng pagsisilbi sa Diyos. Kasi kung makita natin ang Panginoon, kasi ang Panginoong Hesus, sinasabi rin na in a straight way. Ganon din ang Panginoong Hesus pag binasa niyo sa Book of Mark. Kasi siya, dito sa Book of Mark, siya ay inirepresent bilang servant. At ang servant, mabilis kumilos, mabilis sumunod. Walang reklamo, straight way. Ganun ang Panginoon. Straight way. Pero pwede natin sabihin, kaya nagagawa ng Panginoon kasi Panginoon siya, perfect siya. Pero hindi. Ito, hindi perfect to. Hindi siya ang Panginoon. Ibang tao. So may mga taong naka-acquire, nagkaroon ng nakaabot sa ganung klase ng kalooban o ng hubog ng puso. Kaya tayo kailangan natin ng mga mabubuting halimbawa ng paglilingkod o pagsisilbi sa Diyos. Amen? Kaya kayong malalakas, kayong naglilingkod na, may sumusunod sa inyo. May sumusunod sa atin. At tayong mga kailangan pang magsilakas,
Tingnan natin yung mga malalakas, kung paano sila naglilingkod, paano sila nag-i-involve, paano sila nagtatapat, gaano sila kasaya, paano sila nagpapagamit, paano kung kinakailangan mag-sacrifice, nagsasacrifice sila. Tularan natin sila. Meron tayong nakikita, hindi na natin makita ang ating Panginoon. Pero meron siyang inilagay ng mga tao sa simbahan at sa mga simbahan na pwedeng maging mabuting halimbawa. Pag nakakita tayo ng maling halimbawa, huwag nating gayahin. Inilagay ng Panginoon ito mabuting halimbawa. Pero may inilagay siya rito ng mga masasamang halimbawa. Hindi para gayahin, para iwasan. Amen. So, the Lord had need of him. Nawa po, maging panalangin natin ito, Lord, kapag kailangan mo po ako, I'm available. Diba? Magandang masabi natin yun sa Panginoon, Lord, kapag kailangan mo po ako, anytime, I'm available. Lord, kung kailangan mo ang aking kamay, this hand is available for you. If you need my heart, this heart is available for you. If you need my mind, use my mind. If you need my tongue, use my tongue. If you need my trials and testings, use my trials and testings to give a good testimony for your name. Kung ano man yung kailangan mo, Panginoon, sa akin. If you need me, if you need part of me, if you need my family, if you need my house, if you need my car, if you need my influence, anything, Lord, straightway, I will release it for you. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming. Pwede kang pumili sa iba, Panginoon. Pwede kang tumingin sa ibang simbahan. At doon ka na lang pumili ng mga gagamitin mo. Pwede sa ibang simbahan, sa ibang bayan, sa ibang bansa. Doon ka na lang kumuha ng mga gagamitin mo. Pwede mo na kaming hindi isali. Pero salamat, isinama mo kami. Salamat, kasama kami sa plano mo. Salamat po, sapagkat meron kaming pagkakataon na ipagamit ang aming sariling buhay. Willingly, cheerfully, joyfully. Kapag kailangan mo po kami, we are available. Gamitin niyo po ang Christ Baptist Church patuloy. Katunayan, ang aming availability can only be possible when you keep us alive. Kapag pinahintulutan mo kaming mabuhay, tsaka lang kami magiging available. Hindi namin kaya ipagmalaki ang aming availability. Napakabait mo na lamang kapag hindi namin ginagawang available ang aming sarili and yet, patuloy ka pa rin nagpapakita ng kabutihan sa amin. Salamat sa iyong long suffering. Muli po, sa gabing ito, bless you po ang bawat isa na laging masabi namin sa inyo, if you need of us, kung kailangan niyo po kami, Panginoon, straightway, gamitin niyo po kami. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po umawit. Awitin nga natin yung Lord, I need thee. Lord, I need thee. Actually, kailangan natin siya para siyang manguna sa ating buhay. Kailangan natin siya para palaguin tayo, pagtibayin tayo, pagbungahin, pagpalain tayo. So, awitin natin ito. I can do that. Okay, awitin natin lahat, everyone. Sometimes when life seems gentle and blessings flood my way, I turn my gaze away from you and soon forget to pray. But when the sky grows darker and courage turns to fear, my anxious soul
rise upward, we birds who long to hear. Lord, I need you. When the sea of life is calm, oh Lord, I need you. Amen. When the wind is blowing strong, whether trials come or cease, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need Maraming Diyos, salamat po ng marami sapagkat Ikaw ang tunay na kailangan namin. Kailangan naming magpasakop, magpagamit. Hindi namin alam minsan kung paano gagamitin ang buhay na ito. Ginagamit namin sa aming sarili-sarili. At nakakaligtaan namin ang may karapatang gumamit nito at magdesisyon. Kailan, paano, saan, hanggang kailan, sino, bakit. Ang lahat na may karapatan sa lahat ng yun ay ikaw. Ikaw may-ari ng lahat. So Lord, help us. Kapag ka nadinig namin that the Lord had need of Him, we have that kind of attitude. Lord, here's my life. Lord, here I am. Lord, here's my hand. Straightway. Hindi mahirap pasunurin ang iyong mga anak. Meron kang ginamit na halimbawa. At nawa po ang buhay namin ito, habang ginagamit mo, ay patuloy na maging pagpapala at magandang patotoo. Saan man banggitin ang Christ Baptist Church, binubuo ng kami. Binubuo ng ikaw at ako sa pangunguna ng Panginoon. Maraming salamat po. Muli, bless niyo po bawat isa. Ang mga kaloob na aming titipunin, pagpalain niyo po ang inyong mga anak na ito'y dumami sa kanilang kandungan. At maranasan namin ng kasaganaan din na gusto naming gawin. Gusto naming sumagana sa pagkakaloob. Pasaganain niyo po ang aming pagtatanim. Pasaganain niyo po ang aming aanihin. At pasaganain niyo po ang aming ipagkakaloob. Kami maging lalong pagpapala at para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Nakaupo na po tayo. Magtitipon tayo ng ating kaloob. Amen. Loobin ng Panginoon na tayo po'y mabuhay pa ng hanggang sa kanyang pagbabalik. Ano? At tayo gamitin niya. Sweet day I'll sing up there the song of victory. Amen. Oh, victory. Shall we all stand, please? Thy Savior forever. He sought me and bought me. Yes. With His redeeming blood, He loved me ere I knew Him, and all my love is through Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. All the people say amen. Amen, amen. Tawagin natin si Brother EJ. Brother EJ, halika dito. Ikaw mag-closing prayer ngayong gabi. Yep. Let's pray. Sound check. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa araw na to, sa pag-iingat niyo po sa amin sa mga nagdaang Amen. araw. Mhm. Sa ginamit niyo po na tagapagsalita kay Pastor Conway, naway
bigyan niyo po siya ng lakas Yes, Lord. at gamitin niyo po siya lalo at ang kanyang pamilya upang maging pagpapala Amen. sa kanilang mga nakakasalamuha, kanilang mga nami-minister po, Lord. Amen. Naway ang message na ito ay maitanim sa aming puso at aming maisabuhay. Naway maging available po kami and ready to be used by you po. Apo. Amen. And maraming salamat po, Lord, sa kalayaan na makapaglapit sa iyo sa bansang ito. And inyata po, friends, family, loved ones po namin hindi Yes, po namin Lord. kasama. Amen. Forgive us from all our trespasses and sins. Yes, In Jesus' name we pray, amen. Amen! Amen! Magandang gabi po sa lahat, maging sa mga naka-online. Purihin po ang Panginoon. Keep praying for our nation. Pag-pray natin ang ating mga leaders, ang ating mga kasundaluhan, kapulisan, mamamayan, mga simbahan, paaralan, and so on. Just keep praying.